Wellman TV. Ricardo Willes. Kabanata 516 na magsimula tayo. Gayunpaman, sumigaw si Joseph at nagkaroon ng malakas na kaluskos. Sinundot ng daliri niya ang lalamunan ni Ricardo, ngunit si Joseph ang nauwi sa bali ng buto ng daliri. Yun lang ba? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at naiinis na tanong. Bahagyang nanginginig ang kanang kamay ni Joseph habang umaatres, puno ng hinala ang ekspresyon nito. Ikaw, specialize mo sa defense. Sa puntong ito, malamig na ngumuso ang binata mula sa pamilya Cohen at pinaalalahanan siya, Joseph, ang taong ito ay dalubhasa sa depensa at ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ay napaka-abnormal. Kung hindi mo mahanap ang kanyang kahinaan, ipinapayo ko sa iyo na sumuko. Noong Clan Grand Competition dati, bagamat hindi siya lumahok sa mga individual na pagsubok, marami na siyang pinagdaanan na mga kaganapan. Malinaw niyang naalala na nakayanan ni Ricardo ang mga pag-atake ng Copmen sa yugto ng core formation ng walang anumang issue. Sa lakas ni Joseph, mas mabuting sumuko na. I don't believe I can't find your weak spot. Malamig na bamantong hininga si Joseph at naglabas ng dalawang metal na batuto mula sa kanyang likuran. Gumamit siya ng mga sandata laban kay Ricardo at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Sa harap ng napakaraming tao, nakatayo roon si Ricardo na hindi kumikibo. Si Joseph ay isang mabigat na eksperto sa Divine Realm, ngunit wala siyang magawa sa kanyang kalaban. Para siyang clown at biro nito. Paano niya ito matatanggap? Kabog, kabog, kabog. Ang tunog ng mga hampas na tumatama sa laman ay patuloy na umaalingaw-ngaw, walang katapusan. Sinakop ng mga pag-atake ang bawat bahagi ng katawan ni Ricardo. Gayunpaman, sa harap ng mabangis na pagsalakay na ito, si Ricardo ay nakatayong hindi gumagalaw, tulad ng isang matayog na bundok sa gitna ng isang bagyo. Isang banayad na simoy ng hangin na humahampas sa isang bundok. Napatulala ang lahat sa eksenang ito. Nakahinga ng maluwag si Eric, na medyo nag-aalala, at tumawa. Pinunasan ni Emmett ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at mas inis na sinabi, napakabigat ng depensa ng batang ito na walang makakapatay sa kanya. At gayon paman, ang dali niyang sumuko. Ang duwag. Nag-isip si Eric at sinabing, Emmett, hindi na kailangang magsabi pa. Hindi si Joseph ang pinakamalakas na eksperto dito, at naruroon ang pamilya Cohen at mga Mount Shifter. Maiintindihan na magiging maingat si Ricardo. Hindi niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Para sa pamilya ko. Si Edward, Anders, at ang iba pang pamilya ng Ward sa Lilonyo ay napuno ng pagkabigla at kawalan ng katiyakan. Kung akala nila noong una ay hindi gumamit ng lakas si Joseph sa kanyang unang sipa, ngayon. Kahit isang bulag ay nakikita na si Joseph ay walang humpay na umaatake ng buong lakas. Pero hindi niya kayang saktan si Ricardo. Hindi ba masisira ang lalaking ito? Matapos ang tila walang hanggan, sa wakas ay huminto si Joseph sa paghinga. Napatingin siya kay Ricardo na may halong gulat, galit, at hinanakit. Bumalik ang tingin sa kanya ni Ricardo, isang panandaliang pagpaslang na layunin ang kumikislap sa kanyang mga mata, na sinundan ng pangungutya at pang-aalipusta. Si Ricardo ay hindi masisira, ngunit sa limitadong lakas ni Joseph, ang paglusob sa kanyang mga depensa ay isang walang kwentang panaginip. Ang agwat sa pagitan ng core formation at Apishi realms, isang katawan na inalagaan ng dragon energy, ang rich soil unyielding form. Lahat ng ito ay nagpasya na ang mga pag-atake ni Joseph ay parang gasgas sa ibabaw. Sa kabila ng napakatagal na pag-atake, gusto talaga ni Ricardo na sampilan si Joseph hanggang mamatay. Pero nagpigil siya dahil baka may silbi pa ang mga taong ito. Hindi natuloy. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at mapanuksong tanong kay Joseph. Namula ang mukha ni Joseph, nakatitig kay Ricardo na may nagngangalit na mga ngipin. Anak, kung kaya mo, awayin mo ako ng maayos imbes na tumayo ka dyan na parang pagong sa kabibi. Tara, indayog mo ako. Siyempre, ayaw niyang ituloy. Natatakot si Joseph na kung siya patuloy niya, mauubos niya ang sarili niya. Sa kamatayan bago magawang pumatay. Ricardo.
Naniniwala siya na maaaring nilinang ni Ricardo ang ilang baluktot na diskarte sa pagtatanggol na nagpapahintulot sa kanya na manatiling hindi masasaktan ngunit kailangan siyang tumayo. Kaya naman hindi gumanti si Joseph. Sa makatuwid, inakala ni Joseph na kung lumipat si Ricardo sa opens iba, maaari niyang masira ang hindi masusugatan na estadong ito. Awayin mo. No rush, panunuyan ni Ricardo na umiling. Dahil hindi mo ako ma-disable, dapat na ba akong umalis? Nang marinig ito, biglang nagbago ang kutis ni Joseph. Si Edward, sa kabilang banda, ay nagpakita ng matinding kawalang kasiyahan. Sa susunod na sandali, ibinaling niya ang kanyang tingin sa pamilya Cohen at Mount Shifters. Ladies and gentlemen, you are all estimated seniors with extraordinary strength. Please lend a hand in disable Ricardo. Ngumisi ang matapang na elder mula sa Mount Shifters, puno ng paghamak ang kanyang boses, sino ka sa tingin mo? How dare you command us? Pumunta kami dito ngayon para tumulong sa pagbukas ng libingan, hindi para maging alipors mo. Ang mapang-akit na babae ay tila hindi rin interesado habang nakaawang ang kanyang mga labi at tumingin kay Ricardo, na nagpapakita ng kakaibang ekspresyon. Hoy gwapo, ang tigas mo naman. Hihihi. Agad namang namula ang mukha ni Edward nang masaksihan ito. Sa kabilang banda, walang sinuman mula sa pamilya Cohen ang humakbang nang marinig ang elder mula sa Mount Shifters na magsalita. 2 beses na umubo si Anders, medyo awkward ang ekspresyon, habang tinatitigan si Edward na may halong paninisi at galit. Talaga. Ang mga Mount Shifter at ang pamilyang Cohen ay hindi nila alapers. Bakit sila makikinig sa kanyang mga utos? Maaaring nasaktan ni Ricardo si Edward, at maging ang pamilya ng Ward sa Lilonyo, ngunit ano ang kinalaman nito sa pamilya Cohen at mga Mount Shifters? Pumunta sila ngayon dito para lang sa puntod na iyon. Isang bagay ang pagpilit kay Eric na ibigay ang susi, ngunit imposibleng asahan na tutulungan siya nitong harapin si Ricardo. Sa sandaling ito, malamig na pinagmasdan ni Ricardo ang eksena bago lumingon para batiin si Eric at ang iba pa. Mr. Ward, tara na. Pagkasabi noon, tumalikod siya at dirdiretsong lumabas ng bulwagan, na parang hindi pinapansin ang iba. Si Edward at ang maraming miyembro ng pamilya ng Ward ay pinanood siyang umalis ng may ayaw, ngunit wala silang magawa. Kung tumayo siya roon para sa kanilang pag-atake, ngunit hindi nila siya mapatay, kasama ang pamilya Cohen at mga Mount Shifter na ayaw tumulong, ano ang silbi ng pagpapanatili sa kanya? Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Joseph ay ang pinaka hindi magandang tingnan. Para siyang clown na nakatayo doon, walang magawang pinagmamasdan si Ricardo na naglalakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, si Eric at ang kanyang grupo ay umalis sa ward. Paninirahan, walang salita na nagbabalak na umalis. Medyo madilim at malungkot ang mood. Ibinigay lang nila ang susi at pinaalis na walang dala. Labis na hindi nasisiyahan ang mga mukha ng lahat, at walang gustong magsalita. Tahimik silang sumakay sa kanilang mga sasakyan, handa nang umalis. Gayunpaman, pagkasakay ni Ricardo sa pinahabang sasakyan ng Toyota, nilingan niya si Eric at nagsalita sa mahinang boses, Mr. Ward, ihatid tayo ng driver sa isang discreet na lokasyon at doon muna tayo magparada. Huwag tayong magmadaling umalis. Samantala, sa loob ng Ward residence. Pagkaalis ng grupo nina Eric at Ricardo, mukhang sabik na kumilos ang matanda mula sa Mount Shifters. Anders, nasa atin na ang susi. Itutuloy natin. Kabanata 517 isang posibilidad na lang ang natitira. Sa sandaling ito, ang parehong mga susi ay nasa kanilang mga kamay. Hindi napigilan ni Anders na maging sabik na buksan ang puntod ni Master Flame. Gayunpaman, bago iyon, sinulyapan niya pareho ang pamilya Cohen at ang mga Mount Shifter at nagsalita sa malalim na boses, bago natin buksan ang puntod, may ilang bagay na kailangang sabihin para hindi natin masira ang ating relasyon. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng pamilya Cohen at ang mga Mount Shifters ay tumango ng walang pakialam, nakatingin kay Anders ng walang gaanong ekspresyon. Bago makuha ang mga susi, ang tatlong partido ay kaalyado.
Ang pamilyang Cohen at mga Mount Shifter ay ang mga katulong ng pamilyang Ward sa Lilonyo. Ngunit ngayong nasa kanila na ang lahat ng susi, naging mga katunggali na sila sa paghahangad at paghahati ng mga interes. Ngayon, lahat sila ay nagbabantay sa isa't isa. Sa libingan ni Master Flame, kung talagang may mga kayamanan, dapat nating hatiin ang mga ito ayon sa naunang napagkasunduan na mga sukat. Ang kayamanang ito sa ilalim ng lupa ay iniwan sa atin ni Master Flame, kaya kinuha natin ang karamihan sa bahagi, 50%. Ang mga kaibigan mula sa Mount Shifters ay bihasa sa paghuhukay, aasa kami sa iyo, kaya makakakuha ka ng 30%, at ang pamilya Cohen, mayroon kang anumang pagtutol, lahat? Tanong ni Anders sa malalim na boses. Matapos mahulog ang mga salita. Sige. Napagkasunduan na natin ito, Anders, huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay matandang kaibigan, at walang sinuman ang magsasamantala sa iba, malakas na sabi ng matatag na elder mula sa Mount Shifters. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilyang Cohen at ang batang si Braden Cohen ay parehong may hindi kasiyasang ekspresyon, ngunit tumango rin sila. Nang maayos na ang lahat, ang mga tao mula sa tatlong partido ay nagtungo sa malawak na likod bahay ng Ward residence. Napagpasyahan ni Master Flame na ilibing ang kanyang puntod sa mansyon na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kasunod ng isang daanan na patungo sa ilalim ng lupa, dumating sila sa batong pintuan ng libingan. Hinawakan ni Anders ang dalawang sinaunang susi sa kanyang mga kamay at ipinasok ito sa dalawang susian sa pintong bato. Boom! Kasabay ng malakas na pagyanig, tumabi ang pintong bato, at agad na binuksan ang libingan. Ho! Sa sandaling ito, isang malamig at nabubulok na bagzo ng hangin ang umihip sa kanila. Mr. Segol, Gonzo, you're professionals at this. Papasok muna kami kasama ng mga tao mo. Lumingon si Anders sa mga Mount Shifter, nakangiting nagtanong. Tumango ang matapang na matanda at naglabas ng kandila. Matapos itong sindihan at kumpirmahin na walang kakaibang nangyari pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Harrison Segol ang mapang-akit na babae at pinamunuan ang mga miyembro ng Mount Shifters, isang grupo ng mga eksperto sa libingan. Iminuwestre ni Anders si Joseph at ang iba pang 4 na eksperto sa antas ng Grandmaster mula sa kanyang pamilya, at sumunod ang 5 sa kanila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Braden mula sa pamilya Cohen ay sumunod na malapit sa likuran. Gayunpaman, kumpara sa mga Mount Shifter, ang mga tao mula sa pamilyang Ward at pamilyang Cohen ay mas maingat. Hindi na lang sila makapaghintay sa labas habang masusing iniimbestigahan ng mga Mount Shifter ang puntod. Paano kung may mga kayamanan sa loob, at lihim na itinago ng mga Mount Shifter? Sa loob ng libingan, may hawak na mga sulo sina Harrison at Gonzo mula sa Mount Shifters habang naglalakad sila sa isang underground corridor. Biglang lumawak ang espasyo sa harapan nila. Pinagmasdan ng lahat ang kanilang paligid ng may matinding pag-iingat. May nakita silang pintong bato sa unahan, na may maliliit na silid sa magkabilang gilid. Ito ang espasyo bago ang main burial chamber. Ang mga chamber sa kaliwat kanan ay ang Eastern at Western Air Chambers, ani Gonzo. Mukhang simple lang ang layout ng puntod na ito, tumango si Harrison, na may medyo nakaka-relax na ekspresyon. Normal lang iyan. Bago siya mamatay. Sinabi ni Master Flame sa kanilang ninuno. Ang pamilya ng Ward na kung siya at ang mga susunod na henerasyon ay makatagpo ng anumang problema, dapat nilang buksan ang libingan. Ito ay malinaw na nag-iwan sa kanila ng isang ruta ng pagtakas, kaya hindi ito magkakaroon ng mga mapanganib na bitag o mga nakatagong armas, natural na nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilyang Cohen. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tara na at tingnan natin kung ano ang nasa dalawang silid ng tainga na ito ng magkasama, tawag ni Joseph. Tumango sina Harrison at Gonzo, nanguna sa silangang silid. Sa pagpasok, nakita nila na ang silangang silid ay isang espasyo na halos 20 metro kwadrado, na puno ng mga salansan ng mga libro. Ang mga aklat na ito ay mga antigo at maaaring makakuha ng isang magandang presyo kung ibebenta, ngunit ang mga ito ay may kaunting kahalagahan,
napailing si Joseph sa kanyang ulo pagkatapos na baklatin ang mga ito. Harrison at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cohen ay nagpakita rin. Kawalan ng interes. Habang ang mga libro ay mahalaga, hindi sila nagkukulang sa pera. Nandito silang lahat para sa tunay na kayamanan. Kung ang mga libro ay naglalaman ng anumang mga diskarte sa paglilinang o esoteric na sining, maaaring interesado sila. Ngunit ang mga simpleng sinaunang aklat ay hindi nakakuha ng kanilang pansin. Maya-maya, nakarating na sila sa Western Chamber, ngunit walang kapansin-pansin sa loob. Nagsalubong ang mga kilay ni Joseph at ng mga bihasang miyembro ng pamilyang Ward, at ang mga Mount Shifters at ang pamilya Cohen ay nagbulang-bulungan sa kawalan ng kasiyahan. Hindi na sana umalis si Master Flame. Ang mga bagay na ito lamang. Kung hindi niya iiwan ang ganoong impormasyon para sa ninuno ng pamilya ng Ward. Tila ang tunay na kayamanan sa pangunahing silid ng libingan, wika ni Harrison sa malalim na boses. Oo, dapat yun. Tara na sa main burial chamber, kumbinsido na tango si Joseph. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis sila sa mga silid ng tainga at direktang dumating sa harap ng pintuan na bato ng pangunahing silid ng libingan. Pinag-aralan ito ni Harrison saglit, pagkatapos ay pinindot ang isang protrusion sa pinto. Boom! Bumukas ang batong pinto na may nakakarinig na ingay. Isang makapal na lamig at nakakatakot na kapaligiran ang tila sumugod sa kanila. Hindi maiwasan ang lahat na kiligin. Sa gitna ng pangunahing silid ng libing, mayroong isang itim na kabaong. Sa madilim at madilim na palasyong ito sa ilalim ng lupa, nagdulot ito ng takot. Ang mga taong ito ay umasa sa kanilang mga kakayahan at sa presensya ng mga Mount Shifter, ngunit nag-ipon pa rin sila ng lakas ng loob na pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga miyembro ng tatlong pamilya ay nagtipon, lahat ay nakakunot ang mga kilay. Bukod sa kabaong, walang iba ang main burial chamber. Ipinahayag ni Joseph ang kanyang pagkalito. Nag-iwan ba si Master Flame ng walang laman na puntod? Ganun ba? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cohen ay sumangot, inis. Sa sandaling ito, nabaling ang tingin ni Harrison sa kabaong. Sa kanyang buhay, na-explore niya ang hindi mabilang na mga libingan at nakaranas ng panganib ng higit sa isang beses o 2 beses. Ngunit walang nagbigay sa kanya ng ganoon kalakas na takot. Kung may kayamanan pa, isa lang ang posibilidad. Iyon ay sa loob ng kabaong ni Master Flame. Kabanata 518 nagpapakita ang protagonista. Sa gitna ng pangunahing silid ng libingan, naglabas ng kakaibang aura ang kabaong na nagpabagabag kay Harrison. Ngunit nakarating na sila hanggang dito, at ang pagbabalik na walang dala ay hindi isang opsyon. Hindi lang niya ito tatanggapin, kundi kahit sinong sumama sa kanya. Sa sandaling iyon, tumanggo ang isang eksperto sa antas ng Grandmaster mula sa pamilya Ward at sabik na sinabi, "Oo. Isa na lang ang posibilidad na natitira. Ang kayamanan ay nasa loob ng kabaong. Ang iba ay tumunog, ang pinakamahusay na kayamanan ay palaging pinananatiling malapit sa kanilang mga may-ari." Sino ang nakakaalam kung anong mga hindi kapani-paniwalang bagay ang maaaring nasa loob ng kabaong na iyon? Ang isang kayamanan na maaaring makatulong sa isang pamilya na nasa matinding kahirapan tulad ng sa amin ay dapat na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Buksan natin. Sinong gagawa? Iminuwestro ni Harrison ang ilang miyembro ng Mount Shifters at sinabing, buksan ng mabuti ang kabaong. Oo. Sagot ng isa sa kanila. Sa sumunod na segundo, naglabas sila ng puting kandila at naglakad patungo sa timog silangan na sulok ng silid ng nicho bago ito maingat na sinindihan sa lupa. Ayon sa kanilang mga alituntunin para sa grave robbing, sinumang gustong magbukas ng kabaong pagkatapos makapasok ay kailangang magsindi muna ng kandila sa timog silangang sulok. Kung biglang may tumitilaok na tandang o kung ang kandila ay napatay kapag nagbukas ng kabaong, lahat ito ay masamang palatandaan. Sa ganitong mga kaso dapat mong ibalik ang anumang kinuha mula sa loob o harapin ang sakuna. Matapos magsindi ng mga kandila ang mga alagad ng Mount Shifters, nagsimula silang gumamit ng mga kasangkapan upang buksan ang kabaong.
Kasabay nito, matamang ding tinitigan ni Harrison ang kandila sa sulok sa timog silangan. Sa ilang sandali, ang lahat sa libingan ay nakaramdam ng kaba at pagkasabik. Boom! Saglit lang, nasinabayan pa ng tunog ng pagbukas ng takip ng kabaong, nabuksan ang itim na kabaong. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang biglang lumitaw sa libingan. Ang kandila sa timog silangan na sulok ay agad na pinatay, at ang buong libingan ay tila nagdilim. Napatay ang kandila. Bulalas ni Harrison na kanina pa nakatitig sa kandila. Lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Anong nangyayari? Paano napatay ang kandila? Damn it, nag-iwan ba si Master Flame ng mapanganib na bitag para sa pamilya ng Ward? Mr. Sigol, pinaglalaruan mo ba kami? Tama, sinusubukan na takutin tayo upang ang mga Mount Shifter ay makapagtago ng kayamanan para sa kanilang sarili, tama. Nang mamatay ang kandila, mas naging tense at nakakatakot ang kapaligiran sa puntod. Sa ganitong estado ng pag-iisip, ang lahat ay napuno ng kawalan ng katiyakan at haka-haka. May nagpanik, may nagalit, may ayaw, at may napuno ng hinala. Namilog ang mga mata ni Joseph nang maalala ang bilin ni Anders. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ang kinatatakutan mo? Kahit mamatay ang kandila, ano? Mayroon tayong mga martial expert at eksperto sa okulto dito. Kahit na may makaharap tayong multo, ano ang magagawa nito? Namin. Halika dito, kailangan nating tingnan kung ano ang nasa loob ng kabaong na ito. Diretso ang tingin ni Joseph sa kanilang dalawa, malalim at matatag ang boses. Ang mga miyembro ng pamilya Cohen ay tumingin din sa kanila, na may bakas ng hinala, iniisip kung sinasadya ni Harrison ang gulo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pagkatapos masipsip ang aura ng buhay, isang pares ng maitim na kamay ang biglang lumabas sa kabaong, na humawak sa mga tagiliran. Sa sumunod na segundo, dahan-daang umupo ang isang figure mula sa kabaong. Sa isang iglap, ang buong main burial chamber ay napuno ng nakakagigil na aura. Ito. Ano ito? Napabuntong hininga ang lahat, nasaksihan ang nakakatakot na eksenang ito. Ito. Ang katawan ni Master Flame, nabuhay muli. Bulalas ng isa sa mga Grandmaster ng pamilya Ward, kumikibot ang kanyang mga talukap. Zombie. Nanghina ang mga mag-aaral ni Gonzo, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi. Ang naging Master Flame ay hindi isang ordinaryong zombie. Ang masama at mabangis na aura na nagmumula sa kanya ay isang haring bangkay. Boom! Sa sandaling iyon, biglang tumalon ang figure mula sa kabaong at bumagsak sa lupa na may mahinang tunog. Payat na payat ang figure, may balat na tila natuyo ng hangin, at mga damit na gawa sa punit-punit na tela. Ngunit ang masamang aura na nagmumula sa kanya ay tila nagpabago sa mundo. Kulay. Splat. Halos sa isang iglap, sa sandaling ito ay tumalon, ang ilan sa mga alagad ng Mount Shifters na nagbukas ng kabaong ay sumabog at namatay sa lugar. Damn it, patayin mo na. Ang nasa katanghaliang gulang. Nagmura ang lalaki mula sa pamilya Cohen, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Siya ay isang late-stage na eksperto sa opisya, at kahit na nakaharap sa isang zombie, mayroon siyang ganap na kumpiyansa. Naniniwala siya na sa kanyang lakas, kaya niyang tadterin ang zombie. Mga piraso. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cohen ay humawak ng mahabang espada at sumugod patungo sa Corpse King na naging Master Flame, na naglalayong laslasan ang leeg nito. Parang gusto niyang putulin ang ulo ng zombie sa isang hampas. Klang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang ang mahabang espada ay dumampi sa leeg ng haring bangkay, hindi inaasahan na nakatunog ito ng magkasalubong na ginto at bakal. Splat! Sa sandaling iyon, pinalawak ng Corpse King ang isang itim na kuko at direktang tumusok sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cohen. Kasabay ng nakakasukang tunog ng pagpisil, hinugot ng Corpse King ang isang dagwang puso mula sa kanyang kamay at sinimulang nguyain ito. Ang mga tampok ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cohen ay namilipit sa sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pagkabigla, at ayaw. Takbo!
Hindi ito isang ordinaryong zombie, ito ay a corpse king. Biglang nagbago ang mukha ni Gonzo, at sumigaw siya sa mataas na tono habang tumatakbo patungo sa labasan ng pangunahing Bune. Silid. Ang iba ay nawala sa kanilang ulirat at nagsimulang tumakas na parang isang grupo ng mga desperadong aso. Umuungol. Ang Corpse King, na nagbagong anyo mula sa Master Flame, ay nagpaungol sa langit tulad ng isang mabangis na hayop na kumawala sa hall nito. Nagpakawala ito ng isang kakilakilabot na massacre, na may dalang napakaraming kasamaan. Hindi tulad ng mga ordinaryong zombie, hindi matigas ang katawan nito, at napakabilis ng mga galaw nito kaya nawala ng pag-asa ang mga tao. Sa labas ng puntod, sa likod bahay ng Ward residence. Sina Anders, Edward, at iba pang pangunahing miyembro ng pamilyang Ward ay sabik na naghihintay. Lolo, anong uri ng kayamanan sa tingin mo ang nasa puntod ni Master Flame? Tanong ni Edward. Si Anders, na kumikinang ang mukha, ay parang may plano. Well, as long as may treasure that can make our family rise, it doesn't matter what it is. Baka malampasan pa natin ang 5 malalaking pamilya sa Lilonyo at maging isang transcendent na pamilya sa kanilang lahat. Sa kabilang side, hindi kalayuan sa Ward residence. Nakaupo si Ricardo sa kotse, kinusot-kusot ang mga mata. Ang lakas ng aura ng bangkay. Lalabas na ba ang pangunahing tauhan? Kabanata 519 ang pagbabago ng langit at lupa. Umupo si Ricardo sa sasakyan, medyo na-tense ang mukha. Kahit nakaupo siya dito, ramdam pa rin niya ang labis na galit sa hangin. Ricardo, anong pinagsasabi mo? Anong main character? Naguguluhang tanong ni Eric. Napatingin din sina Henry at Emmett kay Ricardo na may pagtataka. Kanina pa natamaan si Emmett ng suntok ni Joseph at namumutla pa rin. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Stop playing games." Sa kanyang palagay, dapat ay kumilos si Ricardo ngunit sa halip ay nakipagkompromiso sa iba. At ngayon ay nagpapanggap siyang naghihintay dito at tingnan kung paano nangyari ang mga bagay. Hindi pinansin ni Ricardo ang sinabi ni Emmett at bumulong sa sarili na kumikinang ang mga mata. Talaga, hindi lahat ng nasa loob ng libingan na ito ay yaman. Hehe. Sa sumunod na segundo, lumingon siya kay Eric at sinabing, "Mr. Ward, titingin ako doon. Maghintay kayo rito para sa isang pagkakataon. Mas mabuting huwag kang masyadong lumapit." Matapos sabihin ang mga salitang ito, diretsyong binuksan ni Ricardo ang pinto ng sasakyan, at mabilis na tumakbo patungo sa Ward residence. Nang makita ang kanyang gawi, natarante si Eric at ang iba pa dahil hindi nila alam kung anong klaseng pakulo ang nilalaro ni Ricardo sa pagkakataong ito. Lolo, naging maulap ang langit sa labas. Parang uulan. Biglang nagsalita si Henry sa mga sandaling ito. Sa sandaling ito, si Ricardo, habang mabilis na lumalapit sa Ward residence, ay likas na tumingala sa langit. Nakita niya ang isang makapal na madilim na ulap na tila lumitaw sa kung saan. Nakapagtataka, tinakpan ng madilim na ulap na ito ang lugar kung saan matatagpuan ang Ward residence, na naging sanhi ng direktang pagdilim ng kalangitan sa paligid. Tanghali na noon, ngunit pakiramdam ko ay malapit na ang gabi, na tila malapit ng maggabi. What on earth is this? How can it cause such a change in the heavens and earth? Hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Ricardo na lumiit habang nag-aalinlangan siyang umuungol. Sa loob ng Ward residence. Malakas ba ang ulan? Tumingala si Anders sa langit, nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa hindi malamang dahilan, bumangon sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Tumayo si Edward sa tabi ng pasukan sa libingan sa ilalim ng lupa, at kumaibot ang kanyang mga tainga. Naririnig mo ba yun? Anong kaguluhan sa loob? Sa sandaling iyon, biglang bumaril ang isang figure. Si Gonzo pala ang unang nag-react at tumakas. Nakasunod na malapit sa likuran niya ang lalaking may taas na 2 metro, nasa takong ng amo nito. Di nagtagal, lumitaw ang binata mula sa pamilyang Cohen, si Braden. Mapatla ang mukha niya na parabang natakot siya. Kahit na siya ay isang mid-level na eksperto sa opisya, hindi siya nang ahas na lumingon at itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang bilis sa sandaling iyon.
Whoosh, whoosh, whoosh. Sa likuran niya ay ilang iba pang mga eksperto mula sa pamilya Cohen, lahat ay tumatakas na parang mga aso na may mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilyang Cohen sa huling yugto ng apesya ay kaunos-lunos na namatay sa pamamagitan ng mga kamay ng Corpse King, at maging ang kanyang puso ay nahukay. Ang iba pang miyembro ng pamilya Cohen ay walang intensyon na ipaghiganti siya. Ang tanging nasa isip nila ay tumakas. Sumunod ay dumating sina Joseph at Harrison mula sa Mount Shifters. Panghuli, naroon ang 4 na Grandmaster-level powerhouses ng Ward family at iba pang family expert. Anong ginagawa niyo lahat? Naguguluhan na tanong ni Edward nang makita niyang tumatakbo ang mga taong ito. Si Anders at ang iba pang pangunahing miyembro ng pamilyang Ward na naruroon ay may mga natatarantang ekspresyon. Tumakbo. May sumigaw ng malakas sa kanila. Tumakbo. Ang mga tao ng pamilya ng Ward ay may kakaibang ekspresyon nang marinig ito. Nandito sila para hatiin ang kayamanan, kaya bakit tumakbo? Inagaw ba ng mga taong ito ang isang bahagi na hindi nila pag-aari at gustong gamitin ang kayamanan bilang leverage para makatakas? Boom! Splatter! Sa sandaling iyon, isang dalubhasa sa transmutation force mula sa pamilyang Ward ang nahulog at medyo mabagal ang pagtakbo. Isang anino na naglalabas ng walang katapusang aura ng kamatayan ang bumaril at bumangga sa eksperto ng pamilya ng Ward, na agad na nagkapira-piraso ng kanyang katawan. Boom, boom, boom. Kasunod nito, malakas na ibinaba ng Corpse King ang braso nito, at ilang ordinaryong eksperto mula sa pamilyang Ward ang naging madugong ambon. Kabilang sa kanila ay kahit isang Grandmaster-level powerhouse. Nang masaksihan ang eksenang ito, agad na nagulat at natakot sina Anders, Edward, at ang iba pa mula sa pamilya ng Ward. Nakalimutan pa nilang tumakas para sa kanilang buhay. Sa sumunod na segundo, ang mapuputing mga mata ng Corpse King ay nakatutok kay Edward, na nagbabantay sa pasukan sa libingan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Edward ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Ang kulay abo puting kulay sa mga mata ng Corpse King, na tila kumakatawan sa kamatayan, ay nagpadala ng isang nakakagigil na sensasyon na dumadaloy sa likod ng kanyang ulo. Edward, tumakbo ka! Paos na sigaw ng isa sa mga senior member ng Ward family kay Edward. Gayunpaman, ang bilis ni Edward ay hindi tugma para sa Corpse Kings. Sa sumunod na sandali, ang nalante at itim na metal na kuko ng hari ay diretsyong bumagsak sa ulo ni Edward. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kay Edward, pagkakaroon ng transmutation force, isinaalang-alang ang lakas, kapansin-pansin. Gayunpaman, sa harap ng Corpse King, ang kanyang lakas ay hindi gaanong mahalaga. Sa tunog ng splattering, diretsyo ang ulo niya. Durog, at pula at puting bagay. Nakakalat sa lahat ng direksyon. Umuungol. Sa sumunod na segundo, dinilaan ng Corpse King ang dagwang lasa sa kanyang kamay. Matapos patayin ang halos 100 tao, ang kanyang aura ay tila mas malakas at mas nakakatakot. Sa sumunod na sandali, ang Corpse King ay nagbagong anyo sa isang ipo-ipo ng kamatayan at sumugod patungo sa nabigla na karamihan ng pamilya ng Ward. Ang araw na ito ay dapat na maging isang malaking araw. Win! Para sa pamilya ng Ward. Ang mga pangunahing miyembro ng pamilya, para sa karamihan, ay bumalik upang saksihan ang pagkuha ng pamilya ng kayamanan at simulan ang pag-akyat nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa halip na hanapin ang kayamanan, nahaharap sila sa isang sakuna. Splat! Splat! Splatter! Sa wala pang 5 paghinga, ang pamilya Ward ay nawasak, na hindi bababa sa 20 tao ang namatay. Nagkalat ang mga katawan, lumipad ang mga paa, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Hindi. Edward. Rim. Zid. Tiningnan ni Anders ang kanyang mga inapo, kabilang ang maraming malapit na kamag-anak, na namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Nagpakawala siya ng isang hysterical na dagandong, ang kanyang mga mata ay nagiging pula. Anders, tumakbo ka. Lahat, tumakbo. Sa sandaling ito, isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster mula sa pamilya ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin at tumalikod.
Hinawakan niya si Anders at desperadong tumakas. Nang malaman ng iba pang pangunahing miyembro ng pamilya ng Ward kung ano ang nangyayari, nagsisigawan din sila at nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang eksenang ito ay parang pagdating ng Doomsday. Samantala, nauna na si Ricardo. Umakyat sa dingding ng patio ng Ward residence at pumasok. Ang likod bahay. Nasaksihan niya ang eksenang ito. Isang bahid ng awa at pangungutya ang bumungad sa kanyang mga mata. Pamilya ng Ward. Ito ba ang kayamanan na iyong pinagnanasaan at handang talikuran ang iyong sariling kamag-anak? Hey! Wala namang makakaasa nito, di ba? Ito ang naiwan ni Master Flame. Kabanata 520 Hindi mapakali. Hindi alam ni Ricardo kung ano ang nasa isip ni Master Flame nang iwan niya ang mga salitang iyon para sa ninuno ng pamilya Ward. May intensyon ba na kapag ang pamilya Ward ay nasa matinding kahirapan at walang paraan, bubuksan nila ang kanyang libingan? Malulutas ba nito ang kanilang mga problema? Parang totoo. Ang pagpapakawala ng walang katulad na Corpse King ay talagang malulutas ang lahat ng kanilang mga problema sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat. Sa sandaling ito, itinuon ni Ricardo ang kanyang tingin at hindi mapigilan ng kanyang mga pupils na lumiit. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas, nakaramdam siya ng palpitation ng harapin ang napakalaking aura ng kamatayan na nagmumula sa figure. Hindi sigurado si Ricardo kung kakayanin ba niyang makipaglaban sa Corpse King na ito sa labanan. Kaya nagpa siya siyang obserbahan ang sitwasyon at iwasang kumilos ng madalian. Maya-maya lang, nakita niya ang isang figure na humahanggo sa kanya ng napakabilis. Si Joseph iyon. Bakas sa mukha ni Joseph, na puno ng gulat at takot, habang papalapit kay Ricardo. Siya ang pinakamalakas na miyembro ng pamilya ng Ward at hindi man lang nag-alis ng tingin sa mga pangunahing miyembro na kakatay lang. Joseph, saan ka pupunta? Malamig na tumingin sa kanya si Ricardo at nagtanong na may mapaglarong tono. Sandaling natigilan si Joseph nang makita si Ricardo. Hindi niya inaasahan na babalik ang binata. Magwala ka. Diretsyong sigaw ni Joseph, wala sa mood na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Ricardo. Malamig na bumantong hininga si Ricardo at sinabi sa mahinang boses, bumalik ka. Magkaroon ng kaunting paghaharap sa Corpse King na ito. Nagmura si Joseph, fuck off. You can go alone. Nang marinig ito, tumawa si Ricardo at biglang nanlaki ang mga mata. Boom! Sa susunod na sandali, isang matibay na bakas ng kamao ang lumipad sa kung saan at walang awa na tumama sa katawan ni Joseph. Napatigil si Joseph, na nasa kalagitnaan ng mabilis na pagtakas, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Sa pagkakataong iyon, may lumabas na madugong butas sa kanyang dibdib kung saan dama po ang suntok ni Ricardo. Ikaw. Ang mga mata ni Joseph ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na ang binata na pinayagang malayang umatake kanina ay papatayin siya ng isang suntok. Kaya kitang tiisin ng matagal. Isang segundo lang ang kailangan para patayin ka. You wanted me to fight you, right? Now, I can grant your wish. Walang ekspresyong sabi ni Ricardo. Boom! Nang matapos siyang magsalita, bumagsak ang katawan ni Joseph sa lupa, mabilis na nawawala ang kanyang buhay. Ngumisi si Ricardo na parang walang kabuluhan ang ginawa niya, at pinagpatuloy ang pagtutok sa Corpse King doon. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Joseph kanina ay dahil iniisip niya na baka may pakinabang pa siya. May naramdaman siyang mapanganib na nakatago sa puntod ni Master Flame. Kaya nga inabot niya kay Eric ang susi at pinahintulutan ang pamilya ng Ward na buksan ang libingan, na itinuturing itong pagsubok para sa mga taong ito. Ang pag-iingat kay Joseph at sa iba ay hayaan silang harapin muna ang panganib na ito, upang makapagplano at makakilos si Ricardo ng naaayon. Gayunpaman, ang basurang ito ay nais lamang tumakas at hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ang haring bangkay. Paano niya matutulungan si Ricardo na subukan ang tubig? Kung ganoon, hayaan mo siyang mamatay. Sa sandaling ito, nilamon na ng kaguluhan ang buong Ward residence.
Ang mga taong kanina ay nasa likod bahay ay tumatakas sa lahat ng direksyon na para bang ito ay araw ng katapusan. Samantala, hindi pa nakikilalang individual ay nagmamadali patungo sa ibang bahagi ng ward residence, na hindi namamalayang nakaharap sa walang awa at nakakatakot na pagpatay. Gayunpaman, si Gonzo, na siyang unang nakatakas, ay tumigil sa kanyang mga landas at pinagmamasdan ng mabagsik at mabangis na haring bangkay, na nawalan ng pag-iisip. Gonzo, bakit hindi ka tumatakbo? Anong ginagawa mo? Nag-aalalang sigaw ni Harrison nang makita ang sitwasyon. Ngunit sa mga mata ni Gonzo, may bakas ng kasakiman at kasabikan. Harrison, kanina sa libingan, hindi natin maipakita ng buo ang ating lakas, at nag-aalala rin ako sa iba pang panganib. Pero ngayong nakalabas na tayo, tatakbo na lang ba tayo ng ganito? Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Gonzo habang tinanong niya si Harrison. Anong ibig mong sabihin? Sandaling natigilan si Harrison sa tanong. Gusto kong isuko ang haring bangkay na ito. Kung maaari nating gawing corpse puppet, mas malakas ito kaysa kay Zumbag. Harrison, tulungan mo ako, ano ang sasabihin mo? Kinagat ni Gonzo ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Nag-iba ang mukha ni Harrison, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Nilingan niya ang nagngangalit na Corpse King at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Harrison, ano ang kinakatakutan mo? Isa kang late stage na eksperto sa opisya, at mayroon kang iyong mga mahiwagang artifact para sa proteksyon. Hahayaan kong si Zumbag ang manguna. Hindi ba dapat natin itong subukan? Kung tatakbo lang tayo malayo, hindi ba magiging walang saysay ang paglalakbay na ito? Udyok ni Gonzo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagngangalit si Harrison at tumango. Sige, subukan natin. Pero kapag naging masama ang sitwasyon, tatakas tayo agad, understood? Oo naman, sa tingin mo gusto ko nang mamatay. Fair na. Malamig na tingin ang ibinigay ni Gonzo kay Harrison at tumalikod silang dalawa at nagmamadaling bumalik sa Corpse King. Kasabay nito, si Gonzo ay tahimik na umawit ng isang spell, na pinaandar ang corpse puppet na, Zumbag, na sumunod na malapit sa likuran. Napansin agad ni Ricardo, na kanina pa nagmamasid sa sitwasyon, ang kilos ni Gonzo at Harrison. Gusto bang komprontahin ng dalawang ito ang haring bangkay? Pambihira. Good, I can assess the situation. Hanggat hindi sila agad napatay ng Corpse King, dapat kaya kung labanan ito. Napaisip si Ricardo, napako ang kanyang mga mata sa mga galaw ni Harrison at Gonzo. Noon lang pinunit ng Corpse King ang isa pang eksperto ng Ward family sa dalawang bahagi, tumalsik ang dugo at nabahiran ang maitim nitong bangkay na katawan. Sa bawat sunod-sunod na pagpatay, tila unti-unting lumalakas ang aura ng haring bangkay. Ang mga bahid ng dugo sa katawan nito ay tila tumagos sa bangkay nito, na para bang ang tubig ulan ay sinipsip ng tuyong soit. Ang dating lantang bangkay ngayon ay lumitaw na medyo may laman. Ito ay nagpapahiwatig na ang haring bangkay ay nagiging mas makapangyarihan at nakakatakot. Sa sandaling ito, narating na nina Harrison at Gonzo ang paligid ng haring bangkay. Zumbag, atake! Utos ni Gonzo, at walang takot na sumugod ang corpse puppet na si Zumbag patungo sa Corpse King. Ang corpse puppet ay nakatayo sa taas na 2 metro, na may mga kalam na nakahawig ng asol na granite, na puno ng nakakatakot na lakas. Ang mga zombie ay likas na makapangyarihan at hindi tinatablan ng mga talim at sibat. Pagkatapos ng lihim na pagpino ni Gonzo, ang corpse puppet na ito ay naging sobrang lakas, na maihahambing sa isang cultivator sa mga unang yugto ng core formation. Kaya naman naramdaman ni Gonzo ang pagnanais na subukan ito at nagkaroon ng kumpiyansa sa tulong ng corpse puppet at Harrison na supilan ang Corpse King na ito. Kasabay nito, si Harrison, na nakasuot ng anti-gang baluti, ay nagwagayway ng isang malaking itim na talam na may mantsa ng dugo ng isang maitim na espiritu ng asno, na naglunsad ng pag-atake sa Corpse King. Kabanata 521 Pagkilos. Ang pinakamataas na kasamaan ng haring bangkay ay tila may pahiwatig ng kamalayan at pag-iisip. Umuungol.
Nang makitang may nang-ahas na lumapit, naglabas ito ng dagandong na may duguan at marahas na amoy. Kaagad pagkatapos, sinuntok nito ang unang target, ang corpse puppet Zumbag. Boom! Biglang, ang corpse puppet, na ang pisikal na lakas ay maihahambing sa mga eksperto sa core formation at hindi masusugatan ng mga armas, ay direktang nabasag sa mga piraso. Klang! Kasabay nito, inihagis ni Harrison ang kanyang talam na may bahid ng dugong itim na asno at nilaslas kay Corpse King. Isang nakakatusok na tunog ng pagbangga ng metal ang sumabog. Gayunpaman, sa kabila ng lakas ni Harrison, ang kanyang welga ay hindi nagdulot ng pinsala sa Corpse King. Sa halip, pinamanhid nito ang kanyang braso, at umagos ang dugo mula sa kanyang nabasag na bibig ng tigre. Parehong nanlaki ang mga mata nina Harrison at Gonzo sa gulat at hindi makapaniwala. Ano? Ang corpse puppet Zumbag ay direktang nabasag sa suntok ng Corpse King. Paano ito mangyayari? Nakakatakot ang kapangyarihan ng halimaw na ito. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at gulat ang bumalot mula sa kaibuturan ng puso nina Harrison at Gonzo. Harrison, mag-ingat ka. Nabalik si Gonzo sa realidad at sinigawan si Harrison. Nagulat sa sigaw ni Gonzo, mabilis na nabawi ni Harrison ang kanyang kalmado. Nang mapagtantong hindi na posible ang pagtakas, agad niyang isinaaktibo ang magic armor sa kanyang katawan ng buong lakas. Sa isang iglap, ang ibabaw ng baluti ay naglabas ng umaagos na liwanag, na lubos na nagpapataas ng lakas ng pagtatanggol nito. Si Corpse King, na nagtataglay ng mabigat na lakas at nagkaroon ng bakas ng katalinuhan, ay tumingin kay Harrison na may bakas ng panghahamak sa mukha nito. Umungol ito, nagbuga ng itim na bangkay na gas mula sa kanyang bibig, at pagkatapos ay naghatid ng suntok kay Harrison. Ang baluti sa katawan ni Harrison ay agad na nabasag ng suntok ng Corpse King, na nagbitak at naging mga pira-piraso. Basag! Basag! Ang dating nagniningning na baluti ay mabilis na napuno ng mga bitek bago nagkawatak-watek na nahulog sa katawan ni Harrison. Nang nasaksihan ito, si Harrison ay nakatayo doon na tulala. Puno ng kawalan ng pag-asa at gulat ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Corpse King. Tapos na. Iyon lang ang nasa isip niya. Nanlaki ang mga mata ni Gonzo sa takot, nanginginig ang anit at nagsitayuan ang mga balahibo. Paano ito nangyayari? Paanong ang lakas ng Corpse King na ito ay nakakatakot? Nadurog ang corpse puppet na si Zumbag sa suntok nito, at maging ang armored weapon ni Harrison ay hindi nakayanan ang suntok nito. Harrison, tumakbo ka! Sigaw ni Gonzo. Gayunpaman, si Harrison, na may mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, ganap na sumuko sa pagtutol at piniling hintayin ang pagdating ng kamatayan. Tumakbo! Makatakas kaya siya. Tumingin siya kay Gonzo at pilit na ngumiti, binuka ang bibig. Mula sa hugis ng kanyang mga labi, sinasabi niyang, takbo. Hindi. Harrison, tumakbo ka. I'll distract it for you. Halimaw, halika at patayin mo ako. Nanginginig ang buong katawan, puno ng kalungkutan at galit, si Gonzo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumapit sa haring bangkay. Pakiramdam niya ay responsable siya sa nangyari kay Harrison. Kung hindi dahil sa kawalang kasiyahan at kasakiman sa kanyang puso, nahinimok si Harrison na bumalik sa kanya, nakatakas na sila ngayon. Saglit na napuno ng panghihinayang ang puso ni Gonzo. Pinlano niyang akitin ang atensyon ng haring bangkay upang bumili ng oras para makatakas si Harrison. Umuungol. Sa sandaling ito, inatake na ni Corpse King si Harrison. Umabot sa leeg ni Harrison ang itim na itim nitong kuko. Gayunpaman, sa isang kisap mata, biglang lumitaw ang isang malamig na gilid ng talam. Klang! Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay walang awa na nahak sa braso ni Corpse King. Habang nabangga ang talam sa katawan ni Corpse King, gumawa ito ng metal na salpukan, na pilit na pinaatres ang braso ng Corpse King. Bukod pa rito, isang surge ng itim na gas ang nagmula sa lugar kung saan nataman ang braso ng Corpse King. Umuungol.
Mula sa paglabas nito mula sa kabaong hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na nasugatan si Corpse King ng isang tao, at nagpakawala ito ng matinding dagandong bilang tugon. Mabilis na inikat ang ulo, ang kulay abo-puting mga mata nito ay nakalok sa figurang umatake dito. Ang nakatama ay walang iba kundi si Ricardo. Sino pa kaya ito? Sa wakas ay kumilos si Ricardo, na kanina pa nagmamasid sa sitwasyon. Nang makita ang corpse puppet na si Zumbog na dinurog ng isang suntok at ang defensive artifact ni Harrison na agad na winasak ng Corpse King, si Ricardo ay unang natuksong umatras. Hindi siya kumpiyansa sa kakayahan niyang harapin si Corpse King. Gayunpaman, habang pinag-iisipan niyang umatras, isang biglaang malakas na alon ang bomb-alot sa kanyang isipan. Ito ay tila isang puwersang naghahatid ng mensahe, na humihimok sa kanya na alisin ang haring bangkay na ito kahit na ano paman. Naramdaman ang alon na ito, nag-alinlangan si Ricardo. Saglit sa kanyang puso ngunit sa huli ay nagpas siyang makipagsapalaran. Upang alisin ang sumpa ni Nora, ipaghiganti ang kanyang mga magulang, patayin si Wicked Bone, at lipulin ang pamilya Willis ng nakatagong mundo, kailangan niya ng lakas. Ang lahat ay nangangailangan ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang oras ay lubhang limitado. Kailan siya magkakaroon ng ganap na lakas kung patuloy siyang umuunlad ng hakbang-hakbang sa kanyang paglilinang? Kayamanan at kayamanan ay nangangailangan ng pagkuha ng mga panganib, hindi upang banggitin ang landas ng paglilinang. Kaya, nang may determinasyon sa kanyang puso, hinawakan ni Ricardo ang Glacial River Dragon Sparrow Blade at sabay-sabay na pinakawalan ang Rich Soil Unyielding Form na pamamaraan habang siya ay umaakyat patungo sa Corpse King. Hindi niya nilayo na iligtas si Harrison at Gonzo partikular. Masasabi lang na maswerte silang dalawa. Sa sandaling ito, natigilan ang dalawang Mount Shifter na kanina pa nakatingin sa sitwasyon nang makita nilang biglang sumulpot si Ricardo. Klang! 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 Matapos tanggayan ng strike ni Ricardo ang braso ng Corpse King, naglunsad si Corpse King ng mabangis na counter-attack laban kay Ricardo. Isang nakakatakot na labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa, na may tuloy-tuloy na tunog ng sagupaan na umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa pagsaksi sa eksenang ito, si Harrison, Gonzo, at ang iba pang nakapaligid na mga individual ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Mula nang lumitaw ang Corpse King, ito ang unang pagkakataon na may nagawang makipagpalitan ng suntok dito, sa halip na mapatay kaagad. Ang lakas ni Ricardo ay hindi inaasahang mabigat. Siguradong makakalaban niya ang isang Golden Core expert. Nauutol na sambit ni Harrison sa pagtataka. Nagsuot din si Gonzo ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Napatingin silang dalawa kay Ricardo na may pasasalamat na tingin. Nang makitang nakikipaglaban si Ricardo sa Corpse King, saglit silang nag-alinlangan at hindi agad nakatakas. Lumayo ka at huwag mo akong hadlangan. Pagkatapos ng isa pang palitan, nang mapa-atras si Ricardo sa suntok ni Corpse King, malamig niyang sinigawan sina Harrison at Gonzo. Sa pagmamasid sa sitwasyon, napagtanto din ni Ricardo na sa bawat pagpatay, tila lumalakas at mas nakakatakot si Corpse King. Natakot si Ricardo na si Harrison at Gonzo ay magtagal sa paligid, nanganganib na maapektuhan at mapatay, na hindi sinasadyang magbigay ng mas maraming karanasan sa Corpse King. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, sa wakas ay tumigil sina Harrison at Gonzo sa pag-aalinlangan at mabilis na tumakas sa labanan na parang binigyan ng amnestia. Alam nila ang kanilang sariling mga kakayahan. Kung hindi pa dumating si Ricardo sa oras, malamang patay na sila ngayon. Bukod dito, maaaring hindi buo ang kanilang mga katawan. Basag. Sa sandaling ito, isang makapal na madilim na ulap ang ganap na nabuo sa kalangitan sa itaas, na bumabalot sa lugar. Ang mga dekuryenteng ahas ay dumula sa loob ng ulap, nagbubunga na ng kulog at kidlat. Kabanata 522 Bakit hindi ka gumalaw ng mas maaga? Bagamat may isang tiyak na distansya sa pagitan nila, ang kaguluhan sa ward residence ay napakalakas na maririnig ito ni Eric at ng iba pa. Mga hiyawan, hiyawan at hiyawan. Lahat ng uri ng ingay ay nagmumula sa loob, na hindi sila sigurado. Anong nangyayari? Mukhang naguguluhan si Emmett. Lolo, ano pong binalik ni Ricardo?
Ito po ba ang ginagawa niya? Ilang beses nagbago ang mukha ni Henry. Nang matapos siyang magsalita ay mukhang nagdududa na rin si Eric. Sa pagkakataong ito, napangiti si Emmett, ginawa niya ito ng mag-isa. May kakayahan ba siya? Then his tone changed. But what did that guy back for? If this is really caused by him, what is his purpose? Sinadya ba niya kaming lambingin bago kami iwasan at saka bumalik mag-isa para agawin ang kayamanan? Umiling si Eric, Emmett, masyado kang kampi kay Ricardo at napakababa ng tingin mo sa kanya. Hindi siya gagawa ng ganoon. What exactly happened? Let's go over there and see. Nakasimangot na sa sandaling ito si Caleb na kakaligtas lang. Oo. Dadalhin ko ang mga tao doon upang makita kung ano ang nangyari, sabi ni Henry. Ang mga hiyawan at iyak na nagmumula sa ward residence ay nagpakaba sa lahat. Kung ganoon, sabay na tayo. Sabi ni Eric sa malalim na boses. Ang ingay sa kabilang panig ay nakaramdam siya ng pagkabalisa at takot. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Nakarating sila sa ward residence ngunit wala nang hamarang o nagtanong sa kanila. Maraming mga tao ang tumatakbo sa paligid na galit na may ekspresyon ng gulat sa kanilang mga mukha. Anong nangyari? Hinablot ni Henry ang isang maid na mukhang nalilito at nag-aalalang tanong. Namatay ang mga tao. Maraming tao ang namatay. May mga halimaw. May mga halimaw. Umiiyak ang dalaga na namumutla ang mukha ngunit hindi maipaliwanag ng malinaw. Matapos sumigaw ng ilang pangungusap, tumakbo siya palayo kay Henry na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Mga halimaw. Let's go check it out. Ang ingay daw sa likod ng bahay. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa malawak na likod bahay ng ward residence at agad silang natigilan sa tanawing nasa harapan nila. Pagdating nila, kakalaban lang ni Ricardo sa Corpse King. Ang likod bahay ay isang tanawin ng pagkawasak. Sa pagtingin sa mga bangkay na nakakalat sa lupa at naririnig ang mga iyak at hiyawan, sina Eric, Anders at ang kanilang grupo ay nagsusuot ng matinding pagkabigla. Bakit? Bakit? Oh heavens, bakit mo ako pinaglalaruan ng ganito? Edward, apo ko, at mga anak ko, namatay kayong lahat ng malungkot. Master Flame, ikaw ay masamang nilalang. Pinagsilbihan ka ng aming mga ninuno sa buong buhay nila, ngunit gumawa ka pa rin ng napakasamang balak na saktan ang aming pamilya. Mula sa kabilang panig, maririnig ang hiyawan ng kawalan ng pag-asa, sumpa, at hiyawan. Kasunod ng tunog, nakita nila si Anders na ngayon ay bumagsak sa lupa, may suot na ekspresyon ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya, ang natitirang ilang pangunahing miyembro ng pamilya ng ward ay tila nawasak, na puno ng hangin ang kanilang mga iyak. Hindi napigilan nina Eric, Emmett, Henry, at ng iba pa na magpalitan ng tingin, medyo nakakaintriga ang kanilang mga ekspresyon. Ano ang nangyayari? Malaki ba ang bilang ng mga tao mula sa pamilya ng ward sa Lilonyo ang namatay? Hindi maaaring. Ito na lang ba ang natitira? Ilang sandali, hindi alam nina Eric, Henry, at ng iba pa kung ano ang mararamdaman. Schadenfreude. Parang hindi. Kalungkutan ng fox kapag namatay ang kuneho. Hindi lubos. Ano ang ipinaglalaban ni Ricardo? Sa sandaling ito, umiling si Eric, inilihis ang kanyang tingin at atensyon mula kay Anders at sa iba pa, nakatingin sa direksyon kung saan nakikipaglaban si Buckland kay Corpse King. Napalingon din ang iba, puno ng gulat at pagtataka ang kanilang mga mukha. Ang halimaw na binanggit nila, bagay ba ito? Ito ba? Zombie. Yung Corpse King. Maaaring ang bagay na ito ay lumabas sa puntod ni Master Flame. Mukhang malamang. Nagmumura si Anders kay Master Flame kanina lang. Alam na ba ni Ricardo na delikado ang puntod kaya siya? Ang bawat tao'y nagsuot ng mga komplikadong ekspresyon, nag-isip ng isa-isa. Ilang beses na nagbago ang mukha ni Emmett, nabakas ang guilt. Kung ang nilalang na ito ay tunay na nakalabas sa libingan, noon pa ay hindi nila naiintindihan si Ricardo. Klang. Sa sandaling ito, muling bumangga ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ng Ricardo sa Corpse King. Kasabay ng tunog ng sagupaan ng ginto at bakal, napaatras ang figure ni Ricardo.
Sa puntong ito, ang kanyang mga kamay ay parang namamanhid, at ang kanyang mga palad ay masakit. Lalong naging solemn na ang ekspresyon sa kanyang mabituing mga mata. Ang lakas ng Corpse King ay hindi inaasahang malakas. Kahit na noong pinakawalan ni Ricardo ang Undestructible Earth Technique, lubos siyang na-overwhelm. Ito ay dahil pa rin sa kawalan ng mataas na katalinuhan ng kalaban at kawalan ng sistematikong diskarte sa mga atake at diskarte nito. Kung hindi, si Ricardo ay walang alinlangan na nasa isang mas mapanganib na sitwasyon. Kung gagamitin ko ang Pulse of the Earth o ang Sky-Cleaving Startles 1/8 form, posible bang patayin ang bagay na ito? Nagmuni-muni si Ricardo sa kanyang puso, tinatasa ang direksyon ng labanang ito. Ngunit sa sandaling umusbong ang pag-iisip na ito, agad niya itong ibinasura. Ang bangkay ng kalaban ay halos hindi masisira. Nataman man niya ito ngayon, hindi niya kayang basagin ang mga depensa nito. Ito ay malamang na ang parehong ay mag-apply to sing makapangyarihang mga diskarte. Bukod dito, ang kalaban ay isang Corpse King, na ang lahat ng mga organo nito ay wala ng buhay. Hindi tiyak kung magkakaroon ng anumang epekto dito ang Pulse of the Earth. Para naman sa Sky-Cleaving Startles 1/8 form, maaari nitong saktan ang bagay na ito, ngunit para tuluyang maalis ito. Sa mga pag-iisip na ito, medyo nawalan ng lakas si Ricardo. Wala ba siyang lakas para wasakin ang masamang nilalang na ito? Basag. Ang isa pang dumadagandong na tunog ay umalangaw-ngaw. Sa itaas ng lugar ng Ward Residence, ang madilim na ulap ay naging napakakapal na ito ay kamangha-mangha. Bagamat tanghali na, dumilim na ang langit na tila ba lumubog na ang gabi. Sa loob ng makakapal na madilim na ulap na iyon, kumikidlat ang kidlat, naglalabas ng nakakatakot na aura na tila na puno ng isang uri ng enerhiya ng demonyo. Sa sandaling ito, nakatuon ang tingin ng lahat sa matinding labanan ni Ricardo at Corpse King. Harrison at Gonzo ay nagpakita ng matagal na takot sa kanilang mga mukha, na may bakas ng pasasalamat kay Ricardo. Napalunok si Brayden ng laway, puno ng pagtataka ang mukha. Tila hindi niya inaasahan na kayang panindigan ni Ricardo ang haring bangkay ng ganoon katagal. Anders at ang iba pang mga pangunahing miyembro. Matapos makaranas ng kalungkutan at pagkabigla nang makita ang pakikipaglaban ni Ricardo. Ang Corpse King, ngayon ay nagpakita ng sama ng loob at galit. Ricardo, taksil kang tao. Malinaw na napatigil mo ang haring bangkay, bakit hindi ka kumilos kanina? Bakit ka nagdulot ng napakabigat na casualty sa aming pamilya? Kabanata 523 dumating ang problema. Isang malungkot na dagandong na puno ng hinanakit ang pinakawalan ni Anders. Sa kalunos-lunos na pagkamatay ng mga miyembro ng kanyang pamilya, si Anders ay nilamon ng kalungkutan at negatibong emosyon, sinisisi si Ricardo sa lahat. Ang mga nakaligtas na miyembro ng pamilyang Ward ay tumingin din kay Ricardo na may puot sa kanilang mga mata. Marami sa kanila ang nawalan ng mga mahal sa buhay sa Corpse King. Matapos makitang iniligtas ni Ricardo si Harrison at lumaban sa Corpse King ng napakatagal bago sila makilala, lahat sila ay nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Wish lang nila na sana ay kumilos na si Ricardo para hindi mamatay ang mga mahal nila sa buhay. Siguradong sinasadya ng lalaking ito. Nang marinig ang sigaw ni Anders, si Harrison, Gonzo, Brayden at ang iba pa mula sa Edoland ay naiwan na walang imak sa pagtataka. Sinisi talaga nila si Ricardo dito. Kahit na ang pamilya Cohen ay walang personal na relasyon kay Ricardo, nadama nila na si Anders ay labis na nagdamdam at sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Ricardo sa Corpse King, nakaramdam siya ng lamig ng galit sa kanyang mabituing mga mata nang marinig ang mga sumpa at iyak. Kasalukuyan siyang nakakulong sa isang mapanganib na labanan sa Corpse King, ngunit may mga tao sa kabilang panig na nagalit sa kanya. Baliwala siyang balak na saktan ang pamilya Ward sa Lilonyo. Tinatasa lamang niya ang antas ng panganib at pinagmamasdan ang sitwasyon. Kahit na sinaktan niya sila, Noong gusto siyang saktan ng pamilya Ward sa Lilonyo noon, pumasok ba siya para iligtas sila? Simple lang. Nakakainis at nakatatawa.
Dapat ba niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at kumilos ng walang ingat para lamang iligtas ang mga tao, anuman ang mga pangyayari? Ano ang karapatan ng pamilya Ward sa Lilonyo? Mamatay man kayong lahat, ano ang kinalaman nito sa akin? At gayon paman, mayroon ka pa ring lakas ng loob na sisihin ako. Sa sandaling ito, basag. Biglang, matapos muling itulak si Ricardo ng Corpse King, umalangaw mula sa langit ang isang dumadagandong na tunog. Isang kidlat ng kidlat, kasing kapal ng bar aisles ng tubig at kahawig ng isang higanteng sawa, ang bumaba mula sa namumuong madilim na ulap sa kalangitan, na direktang tumama sa kanya at sa haring bangkay. Upang maging tumpak, ang kidlat ay nakatutok sa haring bangkay. Gayunpaman, dahil sa laki ng thunderbolt at sa malapit sa pagitan ni Ricardo at ng Corpse King, agad din siyang naapektuhan. Sinabayan ng nakakasilaw na asul na liwanag, ang Corpse King ay tinamaan ng kidlat, at ang katawan nito ay biglang nagbuga ng putok ng itim na enerhiya ng bangkay, na naging sanhi ng pagkumbelsyon at panginginig ng katawan nito. Umuungol. Mula sa bibig nito ay lumabas ang galit na galit. Ang kulay abo-puting mga mata nito ay tumingala sa langit, at isang dampi ng katalinuhan ang lumitaw sa loob nito. Bakas sa mukha nito ang parang tao na gulat. Matapos tamaan ng kidlat, tumindig ang balahibo ni Ricardo, at bumangon ang usok mula sa kanyang katawan. Nakatayo doon, ang kanyang katawan ay kumikibot ng ilang saglit. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa likod bahay ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Sino ang mag-aakala na isang kidlat ang tatama, sa mismong lokasyon kung saan mahigpit na naglalaban ang haring bangkay at si Ricardo? Ha! Ha ha ha! Ricardo, tanga ka, tinamaan ka ng kidlat. Ito ay karma para sa iyong malisyosong pagwawalang bahala sa pagkamatay ng aking pamilya. Ha ha ha! Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, humagalpak ng tawa si Anders, puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Ang iba pang mga miyembro ay nagpahayag din ng mga ekspresyon ng alinman sa schadenfreude o relief. At sa sandaling ito, tumingala si Harrison sa langit, bakas sa mukha niya ang magkahalong pagtataka at kawalan ng katiyakan, na parang may nahulaan siya. Ito, maaari bang isang makalangit na kalamidad na dulot ng paglitaw ng haring bangkay? Bulong niya sa sarili. Sa sumunod na sandali, sinigawan ni Harrison si Ricardo ng may alarma, "Ricardo, tumakbo ka. Maaaring hindi lang isang welga ang kulog na ito. Lumayo ka sa haring bangkay." Sa mga sandaling ito, napawi si Ricardo mula sa pamamanhid na dulot ng tama ng kidlat. Dahil sa nagngangalit na mga ngipin, tatalikod na sana siya at tumakas, na mabilis na naglagay ng distansya sa pagitan niya at ng Corpse King. Maaaring mahulaan ni Harrison ang nangyayari. Paanong hindi naisip ni Ricardo, na nagtataglay ng Dragon Gaze Heavenward Technique, ito? Ang langit ay natatakpan ng maitim na ulap, at kumikidlat. Maaari bang ang lahat ng ito ay isang makalangit na kapigatian? Na-trigger ba ito sa paglitaw ng walang kapantay na Corpse King na ito? Nang marating ang kaharian ng isang magsasaka, ang rurok pagkatapos tumawid sa panahon ng kapigatian, ito ay magpapalitaw ng isang makalangit na kapigatian. Pagtagumpayan ito ay magpapahintulot sa kanila na basagin ang kawalan at lisanin ang makalupang lupain. Katulad nito, ang ibang mga demonyo o mga multo na nagsasaka ay makakaakit din ng mga makalangit na kapigatian. Sapagkat kapag ang mga lahi na ito ay nakamit ang tagumpay sa paglilinang, na nagpapahiwatig ng kanilang pagsuway sa langit, ang mga kapigatian na kanilang kinaharap ay magiging mas kakilakilabot, mas madalas. Halimbawa, ang ilang demonyo ay haharap sa isang kapahamakan kapag nagkaroon sila ng espiritual na katalinuhan. Kapag sila ay nagbago sa anyo ng tao, kailangan din nilang madaig ang isang makalangit na kapigatian, at iba pa. Kung ikukumpara sa mga nagsasaka ng tao, ang mga lahi na ito ay dumanas ng mas makalangit na mga kapigatian at hamon. At ang Corpse King sa harapan nila ay walang exception. Sa paglabas nito sa kabaong, naging sanhi ito ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa. Pagkatapos ng isang pagsasaya ng pagpatay, ito ay naging mas malakas at nakakatakot. Sa sandaling ito,
Sa wakas ay naakit nito ang puot ng langit, na nagpabagsak sa kulog na kapigatian. Umuungol. Matapos tamaan ng isang makalangit na kulog, ang haring bangkay ay nabalot ng itim na ambon, umuungal kay Ricardo bago siya muling hinabol. Sa pagharap sa lakas ng makalangit na kulog, ang haring bangkay, na nakabuo na ng ilang katalinuhan, ay may sariling instinct at kamalayan na maghanap ng mga pakinabang at maiwasan ang mga disadvantages. Sa sandaling ito, determinado itong patayin si Ricardo. Kung ikukumpara sa mga taong napunit nito kanina, ang taong ito ay mas malakas. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya at pagsipsip ng kanyang mas malakas na sigla, walang alinlangan na ito ay magiging mas malakas. Ang posibilidad na makayanan ang kapigatian ng kulog ay mas malaki rin. Lumingon sa likod si Ricardo, hindi mapigil ang pagkibot ng kanyang mga talukap. Damn it! Masyadong mabilis ang Corpse King. Kung may intensyon man itong habulin siya, hindi siya makakatakas. Sa pagkakataong iyon, sa mabilog niyang mga mata, nakatingin kay Anders at sa mga miyembro ng pamilyang Ward, nakita ni Ricardo si Anders na tumatawa ng baliw nang makita siyang tinamaan ng kidlat. Ang iba pang mga miyembro ay nakasuot din ng mga mapagmataas na ekspresyon, na parabang ang kanyang pagkamatay mula sa isang tama ng kidlat ay isang dahilan para sa pagdiriwang. Isang lamig ang bumalot sa mga mata ni Ricardo, isang malupit na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa susunod na sandali, nagbago siya ng kurso, dumiretso sa Anders at sa iba pa. Si Anders, sa gitna ng kanyang masayang pagtawa, ay natahimik nang makita ang mga kilos ni Ricardo. Namula ang mukha niya sa takot at galit. Ricardo, ano ang sinusubukan mong gawin? Umalis ka. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Anders at ang mga natitirang miyembro. Life. Sigaw sa gulat at galit. Puno ng kulay ang kanilang mga mukha, handang tumakas ng buong lakas. Gayunpaman, hindi matutumbasan ng kanilang bilis ang Ricardo at ang Corpse King, kahit na nataman lang ng kidlat si Ricardo at nakaramdam pa rin ng matagal na pamamanhid. Kabanata 524 na handang mamatay anumang oras. Nang makita ang mga kilos ni Ricardo, ang mga mukha ng iba ay hindi sinasadyang kumunot. Is he trying to take down the Ward family with him? Nagpalitan ng tingin sina Harrison at Gonzo, parehong nanginginig ang kanilang mga ulo ng mapanukso. Lilonyo the Ward family. Ano bang pinagyayabang nyo? Kahit anong galaw ni Ricardo, at least kayong mga nakaligtas ay hindi maapektuhan ng Corpse King, di ba? Hindi pa man tuluyang nalilipol ang pamilya Ward. Pero ngayon, sa loob lamang ng 2 paghinga, si Ricardo ay sumugod sa karamihan ng mga miyembro ng pamilya ng Ward. Sinubukan ni Anders at iba pa na tumakas ngunit bago pa sila makatakbo ng ilang hakbang palayo, sinaktan na sila ng sakuna. Boom! 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 Ang Corpse King, na humahabol kay Ricardo, ay isang banggaan lamang, ngunit nagdulot ito ng mabibigat na casualty sa panig ng pamilya ng Ward. Maging ang isang Grandmaster Powerhouse ay direktang sumabog at namatay sa epekto. Ricardo, hayop ka. Sinaktan mo kami. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. At sa sandaling ito, basag. Isa pang napakalaking kidlat ang bumaba mula sa langit at walang awang tinamaan ang haring bangkay. Bilang resulta, si Anders at ang iba pa ay napaharap sa isang mapangwasak na kalamidad. Sa harap ng makalangit na kapighatsang ito, ang haring bangkay at si Ricardo, mga nilalang sa kanilang antas, ay pansamantalang makatiis dito nang hindi namamatay. Gayunpaman, ang mga ordinaryong miyembro ng pamilya ng Ward, maging ang mga powerhouse sa antas ng Grandmaster, ay agad na nalipol sa loob ng makalangit na kulog. Kahit na hindi sila direktang tinamaan ng kulog, ito ay talagang hindi makayanan para sa kanila. Ricardo, ikaw ay haharap sa kaparusahan. Nagsalita ang isang Grandmaster na may hinanakit at ayaw, mga butil ng usok na tumatakas mula sa kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, ang basag-basag at sunog na katawan ay nahulog sa lupa, na naging isang sunog na bangkay. Nang makita ang eksenang ito, iba-iba ang ekspresyon ng iba. Kumaibot ang mga labi ni Eric habang nakatingin kay Anders at sa kamag-anak,
na namatay sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay komplikado. May isang dampi ng panghihinayang at isang pahiwatig ng kasiyahan, habang nakakaramdam din ng kalungkutan. Umikot ang talukap ni Henry, at napalunok ng laway, "Ricardo. Walang awa ka." Malamig na sumangot si Emmett, ngunit sa pagkakataong ito, nakakagulat, nagsalita siya patungo kay Ricardo, na nagsasabing, "Masisisi ba natin si Ricardo dahil dito? Kung ako si Ricardo, gagawin ko rin. Kung tamaan ako ng kidlat at mamatay, bakit? Huwag mong isama sa akin ang mga tao ng Ward family sa Lilonyo." Nang marinig ito, natahimik sandali si Eric at ang iba pa. Napabuntong hininga na lang si Eric sa huli, umiling-iling at sinabing, "Anders, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo, hindi ka makakaligtas. Mr. Ward, umalis na tayo dali. Para hindi rin tayo maapektuhan." May biglang nagpaalala sa kanila sa sandaling ito. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nag-react ang lahat at, na may takot na ekspresyon, ay napatingin sa direksyon ni Ricardo at ng Corpse King, pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo palabas ng Ward residence. Mabilis ding tumakas sina Harrison, Gonzo, Braden, at ang iba pa sa iba't ibang direksyon. Ang pananatili dito ay hindi makakatulong. Basag. Sa sandaling ito, parehong si Ricardo at ang Corpse King ay hindi pa nakakabawi mula sa pangalawang makalangit na kulog nang ang pangatlo ay bumaba mula sa langit. Lalong naging mabangis ang kulog na kalamidad at tumaas ang dalas. Sa ilalim ng pag-ataking ito, naramdaman ni Ricardo na ang kanyang buong katawan ay namamanhid, at ang napakasakit na sensasyon na nagdulot sa kanya ng pagnanais na mamatay ay kumalat mula sa kanyang balat hanggang sa kanyang mga panloob na organo. Gusto niyang makatakas ng husto ngunit nalaman niyang wala na sa kanyang kontrol ang kanyang katawan. Para naman sa Corpse King, bumagsak ito ng may kabog, nagbuga ng makapal na itim na usok mula sa katawan nito. Nilingan ito ni Ricardo, na nagmumura sa kanyang puso, "Damn bastard, following you has brought me a lifetime of misfortune." Talagang ito ang pinakamalungkot na sitwasyon sa kasaysayan. Umuungol. Nakahiga doon ang Corpse King, ang kulay abo-puti nitong mga mata ay lumingon. Ricardo, naglalabas ng mahinang dagandong nito. Bibig. Bilang hari sa mga zombie ang lakas ng bangkay nito. Natural na mas malakas kaysa kay Ricardo. Gayunpaman, ang target ng kulog. Kapahamakan iyon, at ang kidlat mismo ay may epekto sa pagpigil sa masasamang nilalang. Sa makatuwid, kahit ang Corpse King ay nawalan ng kakayahang kumilos sa sandaling ito. Basag. Sa sandaling ito, isa pang napakalaking kidlat ang tumama. Parehong si Ricardo at ang Corpse King ay nakahiga lamang doon, tinatanggap ang kanilang kapalaran at tinitiis ang pag-init ng makalangit na kapigatian. Sa labas ng Ward residence, nagtakbuhan si Eric at ang kanyang grupo, puno pa rin ng takot ang kanilang mga puso habang nakatingin sa direksyon kung saan natama ng kidlat. Kasalanan ko kung bakit si Ricardo ang nasa ganitong sitwasyon. Bakas sa mukha ni Eric ang matinding pagsisisi habang bumantong hininga. Lolo, sariling choice ni Mr. Willis na haharapin ang Corpse King sa huli. You don't blame yourself too much. Pangungumbinsi ni Henry, nagbago ang tono, and besides, Mr. Willis might not necessarily die, right? After all, nakatiis na siya ng 2 round ng Heavenly Thunder. Basag. Nang matapos siyang magsalita ay muli na namang sumabog ang malakas na pagsabog. Mula sa makakapal na madilim na ulap sa kalangitan, bumaba ang isa pang marahas na ahas ng kidlat. Mapait na tumawa si Emmett at umiling, "Not die. How is that possible?" Ang kapangyarihan ng makalangit na kulog na ito ay tila lalong nakakatakot. Sa ibang direksyon, nakatayo doon sina Harrison at Gonzo, puno ng takot at pag-aalala ang kanilang mga mukha. Ito ay isang makalangit na kalamidad. Ito ang makalangit na kalamidad na pinalitaw ng haring bangkay na iyon. Gulat na bulalas ni Harrison. Kahit makapangyarihan si Ricardo, malamang na hindi siya makakatakas sa kamatayan, di ba? Komplikado ang ekspresyon ni Gonzo. Mataimtim na tumango si Harrison at pagkatapos, seryosong sabi, "Kung hindi dahil Ricardo, malamang na makukuha natin ang lahat."
Namatay sa kamay ng Haring Bangkay. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Alamin natin kung may kamag-anak o kaibigan siya, at sa hinaharap, tulungan natin silang alagaan sa abot ng ating makakaya. Samantala, sa buong Lilonyo, lalo na ang mga nakatira o nagtatrabaho sa matataas na gusali, na parabang nasaksihan nila ang isang kamanghamanghang tanawin. Sa isang rooftop, may humawak ng telepono at patuloy na nagre-record. Sa isang high-end residential area, may nagbukas ng bintana. Sa itaas na palapag ng isang gusali ng opisina, may naglagay ng kanilang kape at tumingin sa isang tiyak na direksyon sa pamamagitan ng floor-to-ceiling window. Mula sa kanilang pananaw, nakikita nila na ang natitirang bahagi ng Lilonyo ay nasa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, ngunit sa partikular na direksyon lamang, ang mga madilim na ulap ay nagtipon at ang kidlat ay patuloy na bumababa. Ang eksenang ito ay hindi kapani-paniwalang nakakagulat, nakakatakot, at abnormal. Maraming tao ang nag-record ng footage na ito at naipost ito online. Bakit sa lugar na iyon lang kumukulog? Wow! Ito ba ay isang practitioner na dumadaan sa isang kapigatian? Napakaganda. Maaaring ito na ang katapusan ng mundo. Gayunpaman, ilang sandali matapos may post ang mga video at mensaheng ito, mabilis na tinanggal ng mga awtoridad ang mga ito upang maiwasan ang gulat. Tet. Sa isang tiyak na direksyon ng Lilonyo, ilang helicopter ang lumipad at lumipad patungo sa lugar kung saan bumababa ang kidlat. Sa sandaling ito, nakahiga si Ricardo, ang buong katawan ay nasunog. Kahit na siya ang rich soil unyielding form at gumamit ng indestructible earth technique, pakiramdam niya ay maaari siyang mamatay anumang oras. Kabanata 525 ang mga hindi lumabas, namatay. Basag. Sa lugar na ito, ang kalangitan ay napakadilim, na may mga kislap lamang ng asol na liwanag mula sa mga kulog na nagbibigay liwanag sa kalawakan. Ang mga kidlat ng kidlat ay tumama mula sa langit at dumapo sa Ricardo at sa Corpse King. Paft! Sa tuwing tamaan ito ng kidlat, isang itim na bangkay na gas ang tumataas mula sa katawan ni Corpse King bago kumawala sa elemento ng kidlat. Ang orihinal nitong mabangis at nakakatakot na aura ay unti-unting hamina hanggang sa hindi na ito gumagalaw sa lupa. Paft! Si Ricardo, na nataman sa tabi nito, ay nagbuga rin ng nakakatakot na electric current na nagdulot ng nakakatakot na tunog habang dumadaloy ito sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Ricardo, bukod sa mustard bag na gawa sa hindi kilalang material at ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, ay sinunog na ang kanyang mga damit hanggang sa abo. Hindi lang iyon, nasunog ang buong katawan niya, na parabang nababalot ng layer ng itim na material. Ang kanyang balat, at maging ang mababaw na suso ng laman, ay nasunog sa uling ng kidlat. Ang nagngangalit na katangian ng kulog ay nagdulot ng kalituhan sa buong katawan niya, at ang pamamanhid at pag-aapoy na dulot nito ay halos mawalan ng malay kay Ricardo sa sakit. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon ay matatag, at ang kanyang kaluluwa ay pinalakas ng kaluluwa ng ninuno ng dragon, kaya't pinilit niyang panatilihing mulat ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan ng rich soil sa loob ng kanyang katawan ay tumalon ng husto, pinapanatili ang kanyang rich soil unyielding form. Kasabay nito, ang dragon energy na may dalang malakas na sigla ay umapaw mula sa kanyang kaliwang bato, na nag-aayos ng pinsalang natamo sa kanyang katawan. Siyempre, ang bilis ng pag-aayos na ito ay tiyak na mas mabagal kaysa sa bilis kung saan ito nawasak ng kidlat. Kaya bagaman hindi pa namatay si Ricardo, ang kanyang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Siya mismo ay hindi alam kung hanggang kailan siya makakatagal. Sa sandaling ito, ganap na pinagkaita ng kadaliang kumilos, nakahiga siya doon na parang naghihintay ng kamatayan. Lumipas ang oras, minuto sa bawat minuto. Sa labas ng ward residence, nanatili sina Eric, Harrison, at ang mga miyembro ng pamilya Cohen, hindi umaalis. Ang kulog ay patuloy na walang humpay, na nag-iwan sa kanila na hindi sigurado at puno ng hinala. Ricardo, kasalanan ko kung bakit ka nasa ganitong estado. Inulit ni Eric ang mga salitang ito nang hindi mabilang na beses, puno ng guilt ang mukha niya. Si Harrison at Gonzo naman ay may kakaibang ekspresyon. Harrison, ang tagal na ng kulog.
Pwede bang? Natatarantang tanong ni Gonzo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Harrison, at sinabi niya sa malalim na boses, ibig sabihin. Hindi pa patay ang Corpse King. Habang nagsasalita siya, huminga siya ng malalim, nakaramdam ng kilabot sa kanyang puso. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang Corpse King na iyon kung malalampasan nito ang makalangit na kalamidad. Sa oras na iyon, ang halimaw na ito ay gagawa ng higit pang kalituhan, na magdudulot ng malawakang pagkawasak. Bakas sa mukha ni Gonzo ang labis na pag-aalala nang marinig ito, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, na nagsasabing, posible bang magpatuloy ang kulog dahil namatay na ang haring bangkay, at buhay pa si Ricardo? Natahimik si Harrison sa narinig. Napabuntong hininga si Gonzo at umiling, alam niyang napakababa ng posibilidad na ito. Wuula-wula. Sa sandaling iyon, isang sirena ang tumunog. Isang linya ng mga truck ng bumbero at mga sasakyan ng pulis ang dumating sa pinangyarihan. Ang hindi pangkaraniwang kababalaghan ng tuloy-tuloy na pagtama ng kidlat ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng mga kinauukulang awtoridad. Hindi lamang iyon, ilang mga helicopter ang lumipad mula sa malayo, na umaaligid sa himpapawid upang pagmasdan ang paligid, ngunit hindi nang ahas na lumapit ng masyadong malapit. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniporme, na sinamahan ng isang grupo ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, ang lumabas sa kotse at mabilis na naglakad patungo sa ward residence. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala at takot. Siya ay Easton Ward, pangalawang anak ni Anders at isang patrol officer sa Law Enforcement Department ni Lilonyo. Dahil sa mga opisyal na tungkulin, hindi siya nakabalik sa pamilya ngayon. Tatay, anong nangyayari? Anong nangyari dito? Pagkababa ng sasakyan, tumayo si Easton sa labas ng bahay, pinapanood ang patuloy na pagtama ng kidlat sa ward residence, puno ng pagkabigla at pag-aalala ang kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, papasok na sana siya ng nanlalaki ang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mayordomo na nakatakas mula sa ward residence ang hamarang kay Easton. Mr. Ward, huwag ka nang pumasok. Masyadong delikado sa loob. Hindi lang ito tinatamaan ng kidlat, kundi may Corpse King din. Hinawakan ng mayordomo si Easton, puno ng takot at gulat ang ekspresyon nito. Nang marinig ito, tumayo si Easton. Nanlamig sa lugar, namumula ang kanyang mga mata habang iniskan niya ang paligid, tila may hinahanap na mga tao. Sa sumunod na segundo, nang walang mahanap, hinawakan niya ang mayordoma sa mga damit at sumigaw, nasaan si Anders? Nasaan ang asawa ko at ang anak kong si Edward? Nasaan sila? Bakit wala akong nakitang maraming tao? Sila pa ba? Sa loob ng ward. Tirahan. Si Edward ay anak ni Easton. Ang mayordomo, na hinawakan ni Easton, ay may malungkot at hindi mapakali na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, patay na sila. At marami pang iba. Patay na silang lahat. Patay na sila. Ang mayordomo, na nalulula sa takot, ay nasa bingit ng pagbagsak ng pag-iisip, na walang saysay na daldal. Anong sabi mo? Bullshit. Sampal. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang nagbago ang mukha ni Easton, at sa gulat at galit, sinampal niya ang butler sa mukha. Sumama ka sa akin para iligtas sila. Bilisan mo. Sa sumunod na segundo, sinigawan niya ang mga kasamahan at subordinate na katabi niya, duguan ang mga mata, malapit nang sumugod sa ward residence. Hinablot ng isang kapitan ng bumbero si Easton sa sandaling ito at sinabing, Patrol officer, may tuloy-tuloy na kidlat sa loob, masyadong mapanganib. Iminumungkahi kong manatili ka sa isang ligtas na lugar. Nang marinig ito, tuwang-tuwang sumigaw si Easton sa kapitan ng bumbero, I don't give a damn. Go in and save people. Bakit hindi ka pumasok at iligtas din ang mga tao? Kumunot ang noo ng kapitan ng bumbero, nasa loob na ang ating mga tao, ngunit walang nakaligtas. Hindi tayo makalapit sa lugar ng kidlat. Anong kalokohan ang ginagawa nyo? Ha? Bakit hindi ka makalapit? Bakit hindi mo kayang sumugod at iligtas ang mga tao? Mag-isip ng isang bagay, kayong mga bumbero. Kung magpapatuloy ito, lahat ng nasa loob ay mamamatay,
at masusunog ang aking bahay. Naiintindihan mo ba? Galit na tanong ni Easton na may pulang mata. Sa sandaling ito, naglakad si Eric mula sa hindi kalayuan. Bakas sa mukha ni Eric ang masalimuot, malungkot, at panghihinayang na ekspresyon habang sinasabi niya, Easton, huwag kang pumasok. Nakalabas na ang mga nakaligtas, at ang mga hindi. Ay, patay lahat. Hindi makakatulong ang pagpasok. Sa sandaling magsalita siya, nakatayo doon si Easton na tulala, nakatingin kay Eric at sa pamilyang Ward, ang mukha nito ay nabaluktot sa galit. Eric, ikaw pala. Kamusta kayong lahat? Ha? Ikaw ang pumatay sa tatay ko, pumatay kay Edward, at pumatay sa mga kapamilya ko, di ba? Dahil sa'yo. Histeryosong sigaw niya, puno ng puot, pighati, at galit ang kanyang mga mata. Alam niyang makikipag-ugnayan ang kanyang pamilya sa Edoland ngayon, at agad niyang iniugnay sa kanila ang sanhi ng sakuna na ito.